Isa na naman pong mainit na tanong, yan, or komento mula sa ating ka-crypto dito ang siyang sa ating sasagutin sa video na ito. Yan, galing po ito sa ating active members, yan, active member or subscriber dito na si Rafi, Rafi D. Aga in 2015. Yan po yung kanyang username. At ang kanyang tanong po rito ay simple. Pero siguradong maraming Pinoy rin ang interesado na malaman ang sagot dito. Yan, ganito po yung kanyang tanong. Yan, hello mga boss. Sino ang may alam sa pag-calculate? Yan, pag ang 5K yan, na PHP mo sa spot or hold ay umabot ng $10 na presyo ni XRP, magkano po ang profits mo dyan? Ayan yung kanyang tanong. Very realistic, very relatable. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang tamang pag-compute ng potential profit mo kung ikaw ay may halagang 5,000 pesos at gusto mong i-hold si XRP hanggang sa tumas ito sa $10 na presyo. Kaya pag-uusapan po natin dito kung ilang XRP ang mabibili mo sa 5,000 pesos, paano ba talaga gumagana ang spot o hold strategy, at kung paano po mag-compute ng kita or profit base po sa future price ng XRP. At syempre, bibigyan din natin ng analysis kung realistic ba ang presyo na $10 para kay XRP at kung sulit ba talagang i-hold ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay simulan po natin kung paano natin malalaman kung ilang XRP ang maaari po nating mabili sa halagang 5,000 pesos. Para masagot ito, kailangan po nating malaman ang kasalukuyang presyo ni XRP. Halimbawa ngayon ay nasa 30 pesos ang isang XRP. Pero para sa mas practical at mas malapit na market value, gamitin natin ang 0.50 na presyo ni XRP. Yan, or 50 cents. Kaya ngayon para makuha natin kung ilang XRP ang mabibili natin, yan, kailangan po nating i-convert muna ang ating 5,000 pesos sa US dollar. Sa kasalukuyan, ang $1 ay halos katumbas po ng 58 pesos. So kung hahatiin natin ang 5,000 pesos sa 58, ang makukuha natin po ay nasa mga $86.20. Kaya yan, buksan po natin yung ating calculator. Yan, yung 5,000 na pesos natin ay i-divide lamang po natin sa 58 pesos. Kaya ayan, $86.21. Yan, round off na lang po natin to sa kanyang second decimal place. Kaya yan. Kaya $86.20 na lang ang maaari nating pwedeng ipambili kay XRP. Ngayon, kung ang presyo po ni XRP ay nasa 0.50, ayan, ay i-divide lamang po natin ulit ang 86.20 divided by 0.50. Ayan. Pero ang presyo po ngayon ni XRP ay, yan, check po natin kay CoinMarketCap. Kaya yan po ang presyo ni XRP ngayon, nasa $2.16. Ayan, $2.16. Kaya ang gagawin po natin dito is yung ating 5,000 pesos na equivalent po sa $86.20 ay i-divide lamang po natin sa $2.16. $2.16. Kaya ngayon po ulit, 86.20. Ayan.
divided by yan, $2.16. Divided by $2.16. Kaya ayan, 39.90 ang sagot. 39.90. Ibig sabihin ay kung bumili ka po ng XRP gamit ang buong 5,000 pesos mo, habang ang kanyang presyo ay nasa $2.16, makakabili po tayo or makakabili ka ng halos 39.90 or sabihin na natin is 39 na XRP. Ngayon, ang sunod po na tanong dito is paano naman kung umabot po sa $10 ang presyo ni XRP? Ayan, ito na po yung exciting na part. Ang tanong, paano kung magkano ang ating kikitain kung umabot nga si XRP sa presyong $10? Simple lamang po ang gagawin natin dito. I-multiply lamang po natin ang nakuha nating sagot dito. Yan, ang 39.90 na XRP. Yan, multiply lamang po natin yan sa 10. Yan, $10. Kaya times 10 lamang po natin yan. Ayan, times 10. Kaya yan po ang sagot. 399. Ayan, 399. So kung ibebenta natin ang ating XRP habang $10 ang kanyang presyo, ang makukuha po natin ay $399. Ayan, $399, almost $400. Yan. Ngayon ay kung i-convert po natin ito pabalik sa piso, ay multiply lamang po natin ulit yan sa 58. Ayan, multiply natin yan sa 58 times 58. Ayan po, 23,146.2963. Yan, sabihin na lamang natin ay 23,146. Ayan po, pesos. Pabalik po sa Philippine peso or pera natin yan. Ayan, ibig sabihin ay ayan, i-minus na rin natin yung ating puhunan na 5,000 pesos. Ayan, minus 5,000 pesos para makuha natin yung talagang kinita natin dito. Kasi syempre, puhunan natin yung 5,000 pesos na yan. Ayan, minus 5,000 pesos. At ayan, yan na po yung talagang kinita natin. 18,146 pesos. Ayan. 18,146 pesos kung sakaling umabot talaga sa $10 ang presyo ni XRP. Kaya ayan, ngayon ay realistic ba talaga ang $10 na presyo para kay XRP? Ayan, maraming crypto analysts ang naniniwala na posible ito sa long term. Pero kailangan natin natandaan na si XRP ay isa po sa mga pinaka-controversial at pinaka-controversial po na cryptocurrency sa market. Sa ngayon ay siya ay nasa ilalim po ng regulasyon at may ongoing pa rin na epekto ang naging laban niya sa SEC or US Securities and Exchange Commission. Pero sa kabila nito, si XRP ay may solid na utility, ginagamit po sa cross-border payments at isa po siya sa mga unang crypto na tumutok sa financial sector. Kung magpapatuloy po ang adoption ng XRP sa global banking system at maayos ang mga legal issues niya, may possibility talaga na marating niya ang presyo na $10. Pero hindi po ito mangyayari overnight. Baka ilang taon pa. Depende po sa galaw ng market at saka crypto regulations sa buong mundo. Ngayon ay ano po ba ang spot at saka hold strategy na binanggit dito sa tanong ni ka-crypto Rafi. Ayan, Rafi D. Aga. Ayan, ano nga ba yan? Sa mga hindi po nakakaalam, kapag sinabi nating spot, ibig sabihin ay bumili ka ng crypto at hawak mo ito sa mismong presyo sa oras ng pagbili. Hindi ka gumagamit ng leverage or utang. Kumbaga, ikaw po ay tunay na may hawak ng asset. Ang hold naman ay short for HODL or hold on for dear life.
isang strategy kung saan ay bibilhin mo ang crypto at hahayaan mo lang itong tumaas ng halaga sa mahabang panahon. Ito ang ginagawa ng mga long-term believers sa isang coin or token tulad po kay XRP. Kaya kung ikaw po ay nag-hodl kay XRP ngayon at naniniwala ko po sa kanyang future, malaki po talaga ang potential gains mo kapag dumating ang araw na lumipad ang kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin? Yan, especially po sa mga may maliit lang na puhunan. Ang hold strategy sa mga undervalued coins tulad ng XRP ay pwede pong maging high reward opportunity. Ang 5,000 pesos ay hindi naman po ganun kalaking halaga kung ikukumpara po natin sa kikitain natin kung tama ang ating pasok at nakatiming po tayo sa tamang presyo. Pero kailangan po nating tandaan, ang crypto ay mataas po ang risk. Pwede po kasing lumipad pero pwedeng bumagsak din. Kaya wag po tayong basta-basta papasok nang hindi po natin naiintindihan ang project, ang use case at saka ang mga risk. Ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si XRP ay isang interesting na crypto. May totoong gamit, may malalaking institutional supporters at saka may potential talaga na tumaas sa mga susunod na taon. Pero hindi rin tayo dapat bulag sa risk nito. Ang pagkakaipit po niya sa legal battle sa Amerika ay malaking factor. Kailangan po ng patience at understanding sa mga price cycles ng crypto. Kaya kung may 5,000 pesos ka at willing ka pong i-hold si XRP ng matagal, ay okay lang. Pero kung kailangan mo agad ang pera, baka hindi ito ang tamang strategy para sa iyo. Ang malaga ay mag-research ka po palagi. Wag pong magpadala sa hype at tiyaking hindi mo ilalagay ang pera na hindi mo kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.